pagkain, huwag kayong mag-alala. Maraming pagkain dito na dumating. Gusto nyo ba yan? Gusto nyo bang hindi na maging presidente si BBM? Pero sino magpapatuloy ng Blue Ribbon Investigation? Nakakulong eh! Pinakulong ni The False Messiah, Jesus Crispin Remulla. Walang iya ito. Ganon din si Mike Defensor, ang pasimuno. Dahil po kung wala si Mike Defensor, walang whistleblower. Totoo yan. Kapag wala si Mike Defensor, hindi magkakaroon ng tapang ang mga dating bodyguard ni Zaldico para magsalita. Hindi magkakaroon ng tapang si Zaldico na magsalita. At hindi magkakaroon ng tapang si Romualdez na magsalita. At lahat sila hindi magkakaroon ng tapang na ituro si BBM na siyang mastermind ng korupsyon sa Pilipinas! Tama po yan. Kaya ngayon po, wala nang interes ang taong bayan sa proceedings ng impeachment. Hindi na nagbabiral. Ang mga dating nagbabiral lang, yung mga Blue Ribbon Committee ni Marcoleta at mga expose ni Mike Defensor. Kaya sa natitirang laban natin ito, huwag po tayong bibitaw, mga kapatid. Para kapag naging Pangulo na si VP Sara Duterte, palalayain niya si Senador Marcoleta! Palalayain niya si Mike Defensor! At magiging malaya ang bawat Pilipino! Maraming salamat po, mga kapatid. Maraming salamat, Vice Mayor! Maron, talaga naman. Alam niyo po, pareho kami Ilocano, taga Isabela kami. Ayan, diba? Pero si Tati hindi na umuwi, ang puti-puti eh. Opo, hindi. Lahat tayo. Basta dito kayo, dito rin lang Salamat kami. sir, General. Picture tayo, pwede ba? Oh, picture. Nagpaalam na tayo. Oh, sige, picture. Salamat sa kanila. Ako magpipicture. Kay General Santiago, salamat. Good morning mga kasangkayan, mga kaibigan, mga kapwa ko pensioner. Ito may napag-usapan kami ni General Kita kagabi o kahapon. Ang sabi niya sa akin, para talaga matulungan kayo ay i-class suit case na lang natin. Ibig sabihin ng class suit case, halimbawa 1,000 kayo. Ang abogado natin ang makikipaglaban.
So normally, may bayad tayo sa abogado. So itatanong pa namin kung how many percent ang mapunta sa kanya at saka ilan yung porsyento mapunta sa inyo. For example, 25% mapunta sa abogado and 75% sa inyo. Kasi wala kayong gagasusin dito eh. Ngayon, siguro normally, mag-initial kami ng bawat isa 1,000. Kasi yung 1,000 na yun, pag pumunta kayo ng Manila at magiging useless, sasabihin naman nila fake na naman. Hintay na lang sa ATM. So more than 1,000, mag-initial kayo ng 1,000 for our operation. Kasi i-verify namin sa DBM, i-verify namin sa COA at normally sa PGMC. So sila yung makikipaglaban, makipag-usap ano. So kung okay sa inyo yan, mag-chat na lang kayo dito sa isumbong kay Commander Bukay. Ano? Ako may tumawag. Dahil lang ha. Hello, tatawag na lang ako sa iyo. Tatawag ako sa iyo after 2 minutes. Bablog ako. Okay. Oo, sige. So, yun lang. Ipaliwanag ko ulit. Kung okay lang sa inyo na abogado natin na maglakad kasi nga naawa rin ako sa inyo. Una, yung iba hindi alam talaga ang ginagawa. Pangalawa, pag pinuntahan kayo doon, sasabihin fake news. Nakaka-insulto rin na sasabihan kayo fake news at naka-insulto rin sa akin. Hindi ako magsusugal ng buhay at ng buhay nga. Kasi pwede ako kasuhan, pwede nila ako ipapatay kasi bilyon itong pinag-uusapan natin eh. Pero hindi ko inaalintana yon kasi nga naawa ako sa inyo. Ang akin lang naman dito, nagbibigay ako ng information sa inyo, ano ang gagawin nyo, ito'y matatanggap nyo, pero despite of the fact, ay medyo marami pa na nagtatanong, so hindi klaro. So mas maganda, mas klaro ito, hindi na kayo gagastos, hindi na kayo mahirapan. Gagastos kayo, hindi na kayo mahihirapan dahil abogado na natin ang mag-aayos ng papel. So, initially, maaring magbigay ka ng 1,000. Huwag kayong kaba sa 1,000 dahil pwede niya ako idemanda, di ba? At saka may may contract. Pwede niya ako idemanda sa kaso. Pero ito kasi tulong ko ito sa inyo na unang-una doon sa hindi alam ang ginagawa. Pangalawa, yung malayo. Pangatlo, lulukuhin lang kayo kasi may sagot nga na fake news yan. Yan, para sa byuda lang yan, sa mga namatayan. Sa totoo lang, naawa rin ako sa inyo. Ginagago kayo, harapaparan. Ganun ba sir? Ganun ang sagot nyo. Ganun po ma'am. Bira mo galing ka ng Mindanao, yun lang maririnig mo. Di ba, ang saklap, walang, yung pag-airport mo na punta ng Manila, tapos ganun lang isasagot mo, tapos uuwi ka, ganun lang, adi kawawa kayo. Pero sa akin yan, hindi pwede mangyari. Kasi nga ako mismo, nagsabi sa inyo na may pera kayo. Tapos isipin nyo na fake news, pwede siguro kung hindi nyo ako kilala. Nagpipensyon ako eh. At kilala nyo na rin ako sa daming taong ko, 2021 ko sinasabi ito eh. Tapos may magtanong pa, saan bang differential yan sir? Naku, naloko na. Tandaan nyo mga kaibigan, 1 taon na lang para hindi nyo na matanggap ang pera nyo. Kasi yung pera na yan, 2017, ni-release. So by 2027, after 27, pag 2028, naku po, makukuha nyo. Pero, another how many years? Kasi nga, according to information, doon sa National COA, dyan sa Batasan, track ang dokumento doon na pinupundahan. Yung isang case na hinawakan mo, dalawa yata, ang matatanggap niya is 2 million.
2 taon na, hanggang ngayon wala pang feedback. Ang sinasabi nila, by priority, kasi may nauna pa. O, tingnan nyo. Paano kung abot 10 years uli? Patay na kayo. Diyos ko. Ewan ko ba, hindi ko alam kung paano sa sistema solusyon. Kaya dapat i-reboot na ating gobyerno natin eh. Mabago ang sistema. So yun lang ang gusto ko iparating sa inyo. Kung nagustuhan nyo yan, abogado na ang gagawa na sa atin. Then, gagawa ako ng group chat na FB account na doon kayo papasok lahat ng information nyo. Then, isa-isa ko kayong kausapin. Kung okay sa inyo, pag umabot na siguro ako ng 100 na magpapalista, doon na ako makipag-usap sa abogado. Makipag-usap kami ni General Kita. Para madagdagan information nyo, kunin itong number 0917-504 and 5009. Ulitin ko, 0917-504-5009. Tumawag kayo dyan para kompleto kayo detalye. Huwag kayo mag-text kasi hindi kaya sagutin yan. Okay? Maraming salamat.